Mula pa Setyembre ng nakaraang taon, walang tigil na mga kupunan at mga manlalaro na ito sa practice, training, diet, maging sa pagbuo ng strategy at gameplay para lang yung kilalanin na pinakamagaling na organisasyon sa liga. Bagamat alam naman natin na hindi normal sa paglalaro ng basketball ang maglaro ng nakasuot ng relo. Sa labas ng basketball court isa sa mga profesyon ito ng mga maporma at pinaka-passionista. Hindi naman may iwasan maging maporma dahil palaging laman ng media ang mga atletang ito. Nandyan yung dadalo sila ng awardings, guesting sa isang programa, interview, makukuha ang endorser ng isang brand, o kaya naman kung may imbitahan sa isang party, kagaya ng kay Puff Daddy. And during those events and dates, what timepiece do they flex? Kanino kaya yung pinakamaganda, yung pinakakakaiba, o pinakamahal? Marami tayong players na i-cover sa series na ito. Pero sa episode na to, simulan muna natin sa manlalarong ng magkabilang team na nagharap sa 2025 NBA Finals, ang Oklahoma Thunder at ang Indiana Pacers. Disclaimer, sky is the limit sa budget dahil milyonaryo ito mga ito Pero bigyan lang natin ng kredito yung may ari ng mga litrato. Simulan natin sa West. Starting position number 4 ng Oklahoma City Thunder, si Chet Holmgren. Quick profile and overall stats. Second overall draft by the Thunder in the 2022 NBA Draft. Pinanganak noong May 2001 at may taas na 7 feet 1 inch. Ano ba ang real ng 7-footer na pang boy bandang kagwapuhan na nasa kanyang early 20s? Siya ay may Richard Mille RM011 automatic flyback chronograph o mas kilala bilang Felipe Massa full titanium limited edition black kite skeleton dial. Ito yung kanyang in-depth specification. Napaka-sporty at well suited sa isang premier athlete. Magkano ba yung RM11 automatic flyback na yan? Yan ay nagkakahalaga ng $249,000 o katumbas yan ng humigit kumulang 14 million pesos sa ngayon. Kung gusto nyo cheaper alternative nyan, check nyo itong brand na Char Bomba. This is just a fraction of the price ng Richard Mille, but for fashion's sake, it might get you interested. Meron din si Chet na Rolex Daytona. Kung gusto niyang cheaper option naman dito sa Pilipinas, check nyo itong homageous version niyan from Pagani Design. Anong masasabi niyo sa performance ni Chet mula nung regular season? Hanggang 2026 pa ang expiration ng kontrata ni Chet sa Oklahoma. Tignan natin magiging performance niya at ng team until next season. Di pa tayong Eastern Conference. Ang starting center ng Indiana, si Miles Turner. Quick profile and overall stats. Pinanganak noong March 1996 at may taas na 6'11". Miyembro ng 2015 first round draft ng Pacers. Ano ba ang relo nito ni paring Miles? Meron siya nitong Rolex GMT Master 2 Iron Tiger. Isa sa mga latest model ito ni Rolex. GMT watches enable you to track at least 2 time zones. Perfect ito lalo ngayong finals since they have to travel coast to coast. Lalo merong 9 different time zones ang United States. $50,000 ang halaga niyan, so nasa around 2.5 million pesos. Meron ding Audemars Piguet yan si Miles, Royal Oak Offshore Black Dial Chronograph. Tinatawag yan na Batman Bracelet 24670 ST. Ito yung kanyang in-depth specifications. Ang halaga naman yan is 40,600 Swiss francs o humigit kumulang 2.8 million pesos. Kung gusto mo yan, ilalagay ko yung link sa description. I-add to cart mo na. Pero kung nagtitipid tayo, pwede nyong i-check itong alternative option para dyan. Itong Benyar o Podigar. Pwede nyo naman i-consider yung Cash Oak o kaya naman mag-Seiko mods na lang kayo. Yung Rolex GMT Master nya naman, pwede kayo mag-check ng Seiko, yung mga SKX or SSK 023. Free agent yan si Miles para sa next season. So gusto nyo bang ma-retain siya sa Pacers? Ano-anong teams ang interesado sa talent niya ni Miles na willing magbayad ng $20 million annually? Balik tayo Oklahoma. Itong starting forward nila na si Jalen Williams. Pinanganak noong April 2001. May taas na 6 foot 5 inches. Drafted ng Oklahoma noong 2022. Itong Thunder din ang kanyang first and only team so far. Quick stats ni Jalen Williams. Bukod sa mala brilyanting retainer ng ngipin,
Ano bang tipuhan ng relo ng medyo kimpi na afro na sumasahod ng $5 million taon-taon? Tignan nyo itong kanyang Hublot Big Bang chronograph, 44mm automatic in rose gold and blue rubber strap. Last known retail price niyan, $36,200 US. Gusto mo ba niyan? Mag-pre-order ka na dito sa link na to. Pero kung lagpasan sa budget natin, subukan mo muna tong chronograph sports watch ng Major. May video pala tayo tungkol sa mga brand na yan, yung mga understated. Pwede nyo panoorin pagkatapos ng video na to. May isang season pa sa Oklahoma itong si Jalen Williams. Matapatan kaya niya yung performance stats niya nitong season sa susunod na taon? Ano kayang susunod na relo at hairstyle niya next season? Abangan natin. Puntahan naman natin yung power forward ng Indiana Pacers. Siya ang pinaka-veterano sa mga players sa list na ito. At siya din ang nag-iisang naparangalan bilang most improved player noong 2020. Sino siya? Si Pascal Siakam. Pinanganak noong April 1994, may taas na 6 foot 8 inches. Drafted noong 2016 ng kanyang unang team na Toronto Raptors. Tignan nyo nga kung itong relo niya ay Bulova 98A185. Distinctive kasi yung bezel niya papunta dun sa bracelet o dun sa strap. Ang presyo niyan, €929. Hindi ko na kayo bibigyan ng alternative dito. Pag ipunan nyo na lang, 60,000 pesos yan. Meron din naman siyang special timepiece for special occasions. Itong kanyang Audemars Piguet Gold with Black Dial Royal Oak Offshore Self-Winding. Ito yung full specs niyan. Retail price niyan, 39,800 Swiss francs o humigit kumulang 2.7 million pesos. Alternative brands, check ko itong Chenshi or itong Baugela. Sa paniwala nyo, pang all-star pa rin ba galawan ni Pascal Siakam? Kakapirma lang niya ng 4-year contract sa Pacers, so meron pa siyang 3 taon ahead with Indiana, granting without any injuries. Tignan natin ang future niya sa team na ito sa susunod na 3 seasons. Sa Indiana Pacers pa din, ang starting point guard nila na si Tyrese Haliburton. 12th overall pick noong 2020 by Sacramento Kings. 6 foot 5 inches ang height ni Tyrese. At fun fact, leap year pinanganak si Tyrese noong year 2000. Ano ba ang statement piece ng bad boy look ng basketball court na kung minsan ay pumapormang pangsinulog festival? Check nyo itong kanyang Cartier Crush 18 karat. Very unique at unorthodox ang style niyan. Iniisip ko lang kung pang babae ba to o pang lalaki. Pero ang tawag sa ganyang style, melted case. Signature case shape yan na si Cartier lang ang meron. Kaya na presyo niya nasa around 2.8 million pesos. Meron ding Rolex Datejust yan si Tyrese. Yan naman ang presyo niya. O itong kanyang simplest and most understated watch, yung kanyang Movado Bold Quest Black Dial Gold. Diba? Unique din ang style niyan. So ganun pala ang style ni Tyrese. Nasa 43,000 pesos naman yan. Wala rin akong alternative dyan Mag-ipon ka na lang kung gusto mo yan. Pero pwede mo namang itry itong IB. Tapos dun sa Rolex, pwede ka naman mag-try ng Seiko Mods. So tignan naman natin ang relo nitong 2025 regular season MVP na si Shai Gilgeous-Alexander or mas kilala bilang SGA. Playing at position 1 or point guard. Ito yung kanyang career highlight. Pinanganak noong July 1998, 2018 first round draft ng Charlotte. Balita ko meron siyang Cartier Baynor. Nagkakahalaga yan ng 273,000 Swedish krona o katumbas ng 1.6 million pesos. Meron din siyang Rolex Datejust with Black Dial. Ito naman yung presyo niyan. Pero sa mga relo niya, ano ba sa tingin niyo yung paborito niyang isuot at eterno dito sa McDo outfit niya? Meron siyang Audemars Piguet Royal Oak Self-Winding. Reference 15550 SR.
Ang presyo naman yan ay 28,200 Swiss francs. Kamakailan lang ay napabalitang nilibre niya ng Rolex watches yung buong team niya nung naparangalan siyang pinakamahusay na manlalaro nitong 2024-2025 season ng NBA. Ang saya siguro maging kakampi nito, no, kahit ligang pambarangay lang. Meron pang 2 remaining seasons si SGA sa Oklahoma. Kaya tignan natin ganong magiging improvement niya as a player at ng Thunder as a team sa 2026 NBA season. Check naman natin yung dalawang head coach ng team. Itong head coach naman ng Oklahoma, si Mark Daigneault. Ang sabi dito, there is no publicly available information or readily noticeable watch on Mark Daigneault's wrist. Kaya pala sabi niya, hindi siya kasama sa nilibre ni Shai nung nanglibre siya ng Rolex nung nag-MVP siya. Lipat naman tayo kay Rick Carlisle. Si Rick Carlisle naman ay naka Rolex Submariner. Tapos isingit lang natin itong mga honorable mentions players at ang kanilang top watches. Tapos itong ilang celebrities or public figures na fan nitong 2025 NBA Finals na si Pat McAfee at si Terry Crews na parehong naka Rolex Datejust. Nakita nyo naman, sa relo pa lang panalo na. Kung uusapan ay pagandahan at pamahalan ng relo, anong team yung mas champion para sa inyo? Sa susunod na NBA Finals, anong team naman kaya ang maghaharap? O pwedeng sila din? Sinong susunod na MVP naman kaya yung manlilibre ng luxury watch para sa mga kakampi niya? Ibang teams naman tayo sa susunod. Alamin naman natin yung mga wristwatch ng mga star players ng ibang team, pati na yung all-stars nila. Abangan nyo yung susunod na episode nitong NBA specials natin. Oo nga pala, Tissot ang official timekeeping partner ng NBA. Salamat sa panonood. Till next episode. God bless us all and keep watching.